Kailan kaya ito itinayo, itong lumang bahay na ito? Kita nyo, pag mga sinaunang panahon ay may mga silong, mga ilalim ng bahay. May kalumaan na nga itong bahay na ito at pwedeng bumigay. Siguro ito, kusina ito. Itong mga kahoy, napakatibay nito. Ano yan sir, nandyan siya o ito pala yung libingan ni dito sa upuan na ito. Dito si Apolinario Mabini namatay. Tapos ang tawag namin dito, Baulito. Napakasarap ng tubig dito galing sa ilog. Itong watawat ng Pilipinas. Nung namatay po si Mabini, yan po ay nilagay sa kanyang kabaong. Mayroon dito ataol. Ito po ay kabaong ni Mabini. Ano ito, tunay na piercet? Opo. Para siyang salamin na pang reading glass. So ano kaya ito? Itong parang balustre. Kaganda nito. Grabe napakatibay sigurado nito. Siguro mga nakapatay na yan, sir? Opo, ginamit po yan para pang sa mga digmaan. Ito yung ginagawang parang xylophone, no? Pag pinupukpok, tung. Good day sa inyo mga kadyo. Ngayong araw nito ay nandito tayo ngayon sa Tanawan, Batangas. Na kung saan nga ay makikita natin dito ang lumang bahay Apolinario Mabini. At ngayon ay makakasama natin si Sir Jomari Norquilla. Ito yung ating magiging guide para alamin natin itong mga history nitong kay Apolinario Mabini. Tungkol po sa bahay na yan, nakita nyo ay siya ay kubo lamang. Bahay po talaga ni Mabini, kubo lang. Hindi po siya tulad ng bahay ni Rizal. Ang bahay po ni Rizal po bato kay Mabini ay bahay kubo lamang. Si Mabini po ang pamilya niya hindi gaya ni Rizal, mayaman. Si Mabini po ay mahirap lamang. Ito po ay replica na lamang ng kanyang bahay. Ang tunay na bahay po ni Mabini dito, wala na po makakaalam kung saan mismo nakatayo. Pero ito, mga kailan kaya ito itinayo, itong lumang bahay na ito? Dati po kasi may mga nauna po pong replica dyan. Opo. Hindi ko nga lang po alam kung ilang replica na lang. Pero talaga mga kadyo, ito talaga yung itsura. Yung dati. So ganito yung itsura niya. Kaya nga tinawag itong replica. Dahil kita nyo naman sa tagal ng panahon ay hindi talaga tatagal yung mga lumang bahay. Dahil anong taon na ngayon, sobrang napakatagal na. Kaya talagang mabubulok na yung lumang bahay. At ganito nga yung itsura, ito yung likod. Ayan, may pintana dito. Kahit replica ito ay napakatagal na rin nitong bahay na ito. Kita nyo, pag mga sinaunang panahon ay may mga silong, mga ilalim ng bahay. Yan, halos dyan nagtatago yung mga baboy, no? Yung mga alagang baboy sa ganyang ilalim ng bahay. Yan, pwede lang natin masilip yung loob. Hindi tayo pwede umakyat dahil may kalumaan na nga itong bahay na ito at pwedeng bumigay kapag nandyan tayo sa loob. Siguro ito, kusina ito. Butas-butas na rin yung kanyang bubong. Napakalamig ng bahay dito tumira dahil yung bubong niya ay pawid. Yung ibang bahagi ay pawid. So itong mga kahoy, napakatibay nito. Ayun, makita nyo yung libingan niya. Si Mabini po talaga 3 beses po siya nilibing. Una sa Chinese Cemetery, Manila. Pangalawa sa North Manila Cemetery. Tapos po, ito na ang huling atungan niya sa Batangas, Tanawan City, Barangay Talaga. Ano yan sir? Nandyan siya o replica lang din? Hindi, nandyan din talaga. Nandyan talaga siya? Okay. Pwede po tayo pumasok. Pwede tayo pumasok din. Diyan naman tayo. Okay. Alright, ito pala yung libingan ni napakalaki ng nicho niya. So ano ito sir? Isa lang talaga ito? Kasi may hatian. Ayan ang kanyang firma. Ganito ang kanyang firma. Tinayo po ito noong 1905. Noong 1905, nung araw, wala pa po yung museum na yan. Ito pa lang. Tapos 1956, itinayo po ang aming museum. Tapos 2014, minoderize po.
aming museum, in-open na po pang public para pwede na puntahan ng mga tao. Pero si Apolinario Mabini, nag-iisa lang talaga dito, no? Opo. Pero yung mga kasyo, no? Napakalaki ng nicho niya. Halos 2 katao na yung kasya dito. Grabe, oh. Marmol yung kanyang nicho. At ito nga yung kanyang ano, revolto. Yan. May araw pa ng bulaklak. Mabini, nung siya po ay galing Guam, siya po kasi ay hinuli. Nung galing Guam po siya, tapos pag-uwi niya dito ng Pilipinas, pag-uwi niya po ng Pilipinas dito, siya po ay nakainom ng gatas ng baka na hindi napakuluan o hindi po na-fertilize. Yun pong kinamatay niya. Cholera po. Nung araw po, nung cholera, yun po ay pandemic. So ngayon ay nandito na tayo sa loob ng kanyang museum. Puli. Ito yung kanyang parang tawag dito, yung palayaw, puli. Yan yung kanyang tawag nung unang panahon. Ito yung mga picture. Ayan, oh. Ano po yan? Ano to? Ito po ay kartila. Kartila po ang ginagamit nung araw para turuan magbasa ang isang bata. Yan po ang tinuro kay Mabini para siya ituruan bumasa o magsulat. Ang nagturo po kay Mabini magsulat o magbasa ang kanyang nanay at ang kanyang lolo. Ito sir, sino kaya ito? Yan po ay si Padre Malabanan. Padre Malabanan, ito pala. May pangalan dito. Tagal na nito, noong 1881. Opo. Si Mabini po ay nakatapos ng 2 kurso ng pag-aaral. Una po, ang Bachelor in Arts o Bachelor of Arts. Ang Bachelor in Arts po nung araw ay Education. Nag-aral po siya sa Letran sa Maynila. Okay. Ito sir, mga ilang gamit dito. Sa kanya talaga to? Nung si Mabini ay napatigil sa pag-aaral, nung nag-aaral siya ng guro, napatigil siya sa pag-aaral sa dahilan na hindi niya po mabayaran ang kanyang exam fee. So, galing po siyang Manila, umuwi muna siya dito sa Batangas. Habang siya po ay nasa Batangas, siya po ay nagturo muna bilang guro. Tapos itong sa showcase na to, ito ay ginamit na nung siya ay nagtuturo. Yan. Ito salamin siya, no? Lumang-luma na to. Antik na to. Tsaka meron itong botones ba to? Opo, silver button. Ito naman ay paperweight. Pag siya po ay susulat, yan po ang ginagamit para patungan yung papel para hindi liparin. Bato ba to? Ay, ito yung, ano to, baston? Ito po yung pag nagtuturo po yung guro. Okay. Nagtuturo niya sa blackboards. Pero bakit kaya nandito, no? Kasi estudyante siya eh. Siya po ay teacher. Teacher siya. Okay. Nung siya ay tumigil mag-aral muna. Napakaganda nito, napakatibay nito. Tapos ito, mga sulat kamay niya. Ito po ay galing sa school ng Letran. Nung araw, ayan po ay grades niya. Yan, mga certificate niya po. Ito pala yung mga card niya. Opo, mga card niya. Ito yung naman yung sulat, no? Corso de 188. Para mga Espanyol pa yung mga pagbigkas ng mga sulat dito. Wala tayong makitang nota o yung pinakang grade number. Grade niya. Nung araw po, hindi po tayo gumagamit ng number. Sa grade. Excelente, ganun. Okay. Ito, ang daming papel dito ng mga sulat kamay ito. Okay. Ito siya yung yung talagang original na bahay niya. Ayan po ay bahay ni Mabini sa Nagtahan, Manila. Ayan, mga libro pa, mga aklat. Ito sir, hulaan mo kung ano to. Ano to? Ayan po ay panyo. Panyo ito? Pinigay po yan ni Mabini ang panyong yan sa kaibigan niya pong
babae na si Florentina. Pero kung mapapansin natin, itong panyo, hindi siya tela, di ba? Parang hindi siya tela. Mukha na pong papel sa luma. Oo, mukhang papel siya. Sobrang tagal na nito. Grabing panyo yan. Noong 1888, siya po ay nag-aral ng abogado sa UST. Ito po ay kanyang bahay. Ito yung kanyang bahay. Saan lugar ito, sir? Sa Santo Tomas po. Santo Tomas, Batangas. Opo. Pero nandun pa kaya ito? Wala na. Parang wala na, no? Ano po yan? Di ko, ano nga ba to? Itinayo ito noong 1888. Ewan ko po kung nandun pa yan. Pero yung bahay po na yun, yung nasa Maynila, yung nakita nyo po sa kabila, ayun po ay nilipat sa PUP. PUP ng isang lugar kaya, sir, yun? Santa Mesa po. Santa Mesa. Alright. Yung picture ni Apolinario Mabini. May plug pa dito na KKK. Yan. Hi ma'am, good morning. Si Domingo Franco, kaibigang matalik ni Rizal sa Universidad de Santo Tomas. Kasapi ng unang La Liga 1892. At ito naman si Judato Arellano, no? Ingat yaman ng samahan. Tumiteo Pais, kasapi ng kataas-taasang sanggunian ng La Liga. Siyempre si Andres Bonifacio. Sure, ano itong ano? Ano po yan? Itong tulugan ito kay Andres si Bonifacio talaga. Kay Mabini pa rin po yan. Mabini, sorry. Yan po ay replica na rin. Replica na rin ito. Opo, ayan po ay, ang kwento niyan, si Mabini po, nung hinuli po siya po ay hospital arrest. Okay, ito naman yung pangatlong room na pinasok natin ngayon. Para mga picture din ang meron dito. Yan po ay revolusyon. Nakalagay po dyan na binenta po tayo ng mga Espanyol sa mga Amerikano ng halagang 20 million. Ito, ang laking mga picture to. Mga bihag na praile na ipinaparada sa isang pesta sa Malolos noong 1898. Ang mga praile po nung araw mga pare. Oo, mga pare ngayon. Lumang simbahan yata to. Oo, simbahan ng Baler. Opo. 1899 kung saan nagkubli ang mga huling sundalong Espanyol sa Pilipinas. Alright. Hindi natin alam kung yan ay mga nakatayo pa. Maganda ng mga picture. Ito siguro, kamukha ng bahay dito sa likod. Tungkol po dyan po ay si Mabini pinatupad niya ang batas na bigyan ng karapatan ang mga kababaihan. Yun. Yan. Para mga kababayan to. Mga kadyo, no, so pagpasensya nyo na si Sir kasi ito ay baguhan pa dito sa lugar na ito para nag-aaral din siya sa history ng mga bayani. Katulad na nga dito kay Apolinario Mabini, kaya medyo nangangapa pa siya. So dapat maintindihan natin dahil kahit ako ay hindi ko rin naman alam yung history nito. Nagtatanong lang din ako kay Sir. Alright, so ngayon nandito tayo ngayon sa second floor naman. Okay, malamig dito. Yan. Ang daming mga lumang picture. Tapos dito mayroong, itong mapa. Wow. Ano sir to? Bakit may mga ganito? Button. Ito po yung ilaw eh. Pinapakita po kung okay. saan sila nag-umpisa yung gera. Alright. Akala ko, ano to? Sa missile. Ayan o. Sa photo caption, ang USS Olympia, ang punong barko ng US Asiatic Squadron. Alright. Kaya meron ganitong button. Itong nangyaring ito, hindi ko alam kung gera ito. Basta itong barko ng US ay may button dito. Makikita natin dito sa mapa kung nasan ito nung lugar ng mga panahong iyon. Ito. Pag pinindot natin,
malalaman natin, nandun siya. Ayan o, meron doon, pula. Pag pinindot mo to, makikita mo kung saan lugar ng mapa nangyari. Tulad nito. Ayan o. Napakarami niya na mga pindutan. Ano to? Mga namatay? The Battle of the Jungle. Nakabaon na lang sa mababaw na hukay. Eto, nota. Ano kayang kanta to? Yan, kung makikita mo sa mga lumang picture, mayroon dito mga patay sa daan. Mga namatay na Pilipino pagkatapos ng labanan sa Caloocan. Pebrero 10, 1899. Yan. Ito pa, ang sunog sa Tondo at ilang bahagi ng Maynila. February 22, 1899. Sunog pala to. Mga sira at sunog na kabahayan sa Maynila, 1899. So, ito, napakaraming picture na luma. Alright. Ito, si Antonio Lona, oh. Antonio Lona. Tapos dito, nakalagay din yung ang digmaan sa Maynila. Yan. Tapos, makikita natin ang unang hukbong ekspedisyonaryo ng Estados Unidos. Kapag pinindot natin ito, makikita natin dito kung saang lugar ng mapa yung unang hukbong ekspedisyonaryo ng Estados Unidos. Eto siya. Yan o. Nasa lugar ng Rio de Pasig. Napakaganda ng mapa dito dahil mayroong ilaw. Yan o. Pero yung ibang wala na, siguro pundido na. Yan, makakakita tayo dito ng tinatawag na stereoscopy, no? Ito yung ginagamit ng unang panahon, no? Para siyang yung goggles, no? Para siyang salamin na pang reading glass kasi malaki nagsusum yung kanyang bubog. Yan. Digmaan sa Visayas at Mindanao. Okay. Dito mayroong mga ilang bagay na antik. Wow. Grabe. Meron ditong gulok o yung itak. Napakakapal nyo. Napakaganda. Grabe kung makikita nyo ng personal. Napakaganda ng pagkakayari. So ano kaya ito? Itong parang balustre. Halimbawa ng lantakang muro mula sa koleksyon ni dating Senador Carlos Romulo at ang patalim na galing sa Visayas at Mindanao mula sa pambansang museo. May sagisag ng Espanya ang espadang mula sa Visayas na maaaring ginagamit ng voluntarios locales. Sir, anong tawag kaya dito, no? Ito po ay tungkol dito ito po ay ginamit sa Visayas, Mindanao ng mga Moro nung araw. Ang mga Moro po nung araw ay mga Muslim. Ito po, makikita nyo, ito ay may taktak na KKK. Yan. Okay. Tapos ayun, sa kabila po ay Napakaganda nito. Grabe, oh. Napakatibay sigurado nito. Siguro mga nakapatay na yan, sir? opo, ginamit po yan ng araw pang Sa mga digmaan. Kasi nung una ay napakabihira ng baril. Halos karaniwang ginagamit mga ganitong gulok. Espada, oh. Talagang masasabi natin na nakapatay na yan. Nakakatakot nung unang digmaan kasi itak sa itak. Buti ko sa baril, mabilis ka lang mamatay. Ito naman, sir, ay
Ayan ay music instrument. Tapos etong mga to, sa mga Moro din po yan, gamit din po yan ng mga Muslim. Parito. Ginamit po nila to bilang kanilang banner. Hindi ba ito sulat o ano? Lingwahe? Drawing lang siya talaga na ano? Hindi naman siguro lingwahe, no? Opo. Ito yung ginagawang parang xylophone, no? Pag pinupukpok, tung, tung, tung. Grabe nung unang panahon talaga. Mga manual yung iyong mga gamit. Pagalingan talaga. Ito naman. Gawa na lang ito. Kala ko tunay. Tungkol po sa mga bells, ang mga Amerikano po nung araw, pumupunta po ng iba't ibang simbahan para po nakawin ang ating bells. Isa na po dyan sa summer ang nanakaw sa atin. Ninanakaw po nila ang mga bells as reward po nila sa sarili nila o palatandaan po bilang nasakop na nila ang isang lugar na yun. Yan. Nung si President Duterte po, nung siya pa ay nakatayo bilang presidente natin, isa po sa mga bells na nanakaw sa atin ay kanyang napabalik. Nabalitaan ko Yung nga yan. balang Giga Bells. Saan na nga siya nakalagay yun? Sa summer po, binalik Sa po sa summer. summer. Ayun po ay nanakaw ng 107 years. Sobrang tagal. Kung kailang si Presidente Duterte lang yung nakapagpabalik ng bells na yun. Talaga naman dito ay pamana ni Mabini. Alright. Ito, marami dito mga pamana. Ika nga. Mga libro. Mga aklat. Ito yung mga pera. Ano pong perang naabutan nyo dyan? Ito, naabutan ko ito. Naabutan nyo? Itong 10 piso nito. Pero yon hindi ko na nakabutan yan. Ayan po ay 1918. Ayan po ay American Occupancy. So ito During talaga. American Occupancy. Ito po ay na-phase out noong 2002. So nagbago pa rin pala siya, no? Opo. Kasi naging dito dalawa. si Mabini lang kasama niya. Tapos dito sa kabila, si Andres Bonifacio na kanyang kasama. Pero ito natatandaan ko isang ito. Talagang tuwan-tuwa ako. Kapag mayroon akong perang ganyan, talagang sobrang dami ko nang mabibili ng panahong iyon. Busog na ako diyan. Tsaka ang pinapalaisipan dyan, yung pusa dito sa simbahan. Yun. Nandun sa gilid. Mayroon pang radar dito. Ano ba to? Ayan po ay clock packet ni Mabini. Wow. Lagi lang yun nakalagay sa kanyang bulsa. Tapos, nag-request po siya dyan na ayusin yan. Ayan, yung nasa gitna niya, yung kamay pong yan. Okay. Ito, parang mga Biblia to Mga Bible, hindi naman, di ba? Hindi po. Ayan ang ginamit ni Mabini. Wow, ito ito yung talagang original na 10 piso na Nung siya ay nag-celebrate ng kanyang 150 years death anniversary, yan po ay ginawa. Gawa po yan sa ginto. ano ba yan? Isang piraso lang talaga? Opo. Ginawa po yan para sa kanya dito. Okay. Kasi karaniwan kapag gumawa ng ganyan, hindi nagtatagal. Nakukuha agad ng mga kolektor. May plaque pa rito. Maganda ng mga bahay, Ito po, yan ang picture nung 1905. Yung libigan pa lang niya, wala pa po ang mismong museum, ganyan pa. Dito yan, di ba? Opo, yan po yan. Dito yan sa Tanawan mismo. Opo. Tapos ito, kanyang bahay kubo, replica din po yan. Ayan po yung pinakaunang replica na ginamit. Tapos ito po, ayan ang bahay ni Mabini sa Nagtahan na nilipat ngayon sa PUP Santa Mesa. You're right. Malolos. Ito sir, replica din? Hindi po. Yan ay originated na gamit ni Mabini sa kanyang bahay kubo. Wow, grabe. Tapos ito pong upuan na to, dito siya mismo namatay. Okay. Yan. Talagang ito, hindi na ito replika, itong mga gamit dito. Talagang tunay. At sinabi nga ni sir, dito sa upuan na ito, dito si Apolinario Mabini namatay. No?
Hindi naman kayo ito nag-ano? Hindi po yan nagalaw. Ay, hindi nagalaw. Okay. Grabe, no? Napakatibay nitong bagay na ito. Ang galing ng pagkakagawa, no? Nagiging higaan siya. Siguro tumatayon-tayon din to. Tapos yung kanyang table, oh. Sobrang luluma na. Tapos ang tawag namin dito, baulito. Opo. Yan. Pero ngayon, ang tawag pa rin dito, Ganun pa rin ganun po pa yan. rin. Maleta po. Ang malita. Ito, nakaabot ako ng ganito sa tatay ko dahil meron yung tatay ko nito. Lagayan ng mga damit. At ito, naabutan ko rin to. Napakasarap ng tubig dito galing sa ilog. Yan po ay tapaya. Tapayan, yung tawag namin dyan. Tapayan. tapayan. Hindi kaya gosi. Mm. No? Pero yung gosi pala, medyo maliit dyan. Yung gosi kung tawagin. Kahit hindi kayo maglagay ng yelo, napakasarap ng tubig Opo, at malamig napakalamig. po. Etong watawat ng Pilipinas. Nung namatay po si Mabini, yan po ay nilagay sa kanyang kabao. Okay. So, napakatagal na. Oh. Napakaganda ng mga tila nung unang panahon. Hindi agad-agad nasisira. Daming pera din dito. Mga pera. Speaker Jose Laurel. Nag-i-speech during the 90th birthday anniversary Opo. of Apolinario Mabini. At Talaga, Tanawan, Batangas. Anong lugar sa ito? Talaga. Opo, ito po ay Batangas, Tanawan City, Barangay Talaga. Okay. Tingnan nyo naman. Napakaraming tao nung 92 birthday. Sino itong may ba si Si Laurel? Opo. Kasi namatay si Apolinario Mabini. 38 going 39. Oh, mayroon dito. Ataol. Ito po ay kabaong ni Mabini. Ito ay pinaglagyan ng kanyang remains. Una sa Chinese Cemetery, pangalawa North Manila Cemetery, tapos ito po pangatlo sa Tanawan City, Barangay Talaga. Yan. So talagang originally ito. Nilagyan po yan ng kanyang buto. So kaya ganito na lang ito kaliit kasi nga namatay na, buto na lang yung nilalagay. Kaya medyo umigsi na siya. Parang pambata na lang yung itong ataol na ito. Pero napakatibay rin itong kahoy na ito. Pero wala na itong laman sir, no? Wala na po. Yan. Ito yung mga design talaga nung unang panahon. Kasi yung namatay naman yung tatay ko, halos ganito din. Yung forma ng kabaong. Grabe, no? Ano ito tunay na pera, sir? Opo. Ganyan po ang pera natin. Ito po ay re-release pala ng Bangko Sentral. Ganyan po ang pera natin. Kumbaga, hindi po siya nakakat. Okay, oo. Yan, kung makikita nyo, talagang buo pa siya. Yan. Hindi pa siya nakakat siya. Pero tunay na pera ito. Opo. Alright.